Dimples. At nagbabalik po tayo dito sa Good Morning Kapatid. Sa pamilya po, nabubuo ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Pero paano nga ba tamang paghubog sa pagkatao ng isang bata? Yan po ang katanungan ng ating letter sender mula sa Pasig City. Ang sulat niya, Dear Dimples. Hi, Ate Dimples. Avid follower po ako ng inyong segment na Dear Dimples. Ako nga po pala si Nerissa, 4th year college student at isang first-time mom. 3 years old na po ang anak ko. Lumaki po ako sa pamilyang hindi masyadong nag-uusap at hindi expressive. Gusto ko po sanang humingi ng advice kung paano mapalaki ang aking anak na i-express at sabihin ang kanyang mga nararamdaman. Lubos na nagpapasalamat, Nerissa. Una, maraming salamat, Nerissa, sa iyong suporta sa Dear Dimples. At alam mo, pareho tayo, gustong-gusto ko rin napapanood ang Dear Dimples at ang mga nagigest natin dahil talaga nai-inspire ako sa kanilang mga kwento. At today, para magbigay sa iyo ng inspirasyon at payo, kasama natin ngayon ang content creator at nanay ng isang napaka-bibot, cute na baby boy. Please welcome Nanay Therese, Tatay Joey, and Baby Nick. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid. Ayan! Ay, ayoko na ata magtrabaho. Gusto ko na lang makipaglaro kay Baby Nick. Baby Nick, okay. Hello po. Mag-hi ka muna sa Good kanila. morning, kapatid. Good morning, kapatid. Ang cute eh. Baby Nick, love mo ba si Nanay Therese at Tatay Joey? Super love mo sila. Napanood ko yung nag-viral mo na video. Alam mo ba yung nag-viral yung video mo? Nakita mo yon? Oo. Oh, naaliw siya eh. Okay, eto, gusto kong malaman, bakit niyo muna unang naisipan na gumawa ng TikTok videos? Kino to? Kasi po during the pandemic, marami kami hindi na-experience kasi hindi ako nakapag-maternity shoot, hindi ako nakapag-gender reveal. I wanted to share more of our milestones with our relatives, with our friends. Kaya naisip namin mag-video para i-share. At saka si Nick din mismo kasi, at an early age, napansin namin na matalino siya. Very attentive, observant. Yeah. Kahit months old pa lang siya, sinusubukan niya sumagot. Yeah. Parang gusto niya makapag-usap sa amin. Tapos, as he grew older, 1 year old, kabisado na niya yung alphabet. I mean, nakakabasa siya ng alphabet. Yes. Alam niya 1 to 100. Tapos, pagdating niya ng 3 years old, nakakabasa na siya ng sentences. And then 1 year old, kumakain siya mag-isa. Hindi siya sinusubuan, kumakain siya ng kanin. Tapos, magaling din siya mag-Filipino and Tagalog. Ano ba yung usually mga content ang pinuput out nyo nung nagsisimula until today, Nanay Therese? Ang sinashare namin yung mga I want to promote kasi yung pagkain with the family. That's right. So, Salo-salo, ika opo. nga. So, ang binivideo namin pag kumakain si Nick kasi napapakita namin na kumakain siya ng kanin, ulam, gulay, prutas. And at the same time, pinapakita namin yung bonding habang kumakain kami. So, ang binivideo namin pag yung kumakain. Opo. Alam mo, Nanay Therese, I like when you say that because minsan isa yan sa mga bagay na natitake for granted ng pamilya, ang pagkain ng sama-sama. Sa table kasi na-open, no? Kumbaga, it's an open space, a safe space for our kids to talk about their feelings, and maganda na ginawa yung tradition yun. Lalo na in the pandemic, di ba? Na alam naman natin, lahat tayo stuck sa bahay. Opo. So, the most important thing was really to share meals together. Pero I'm so curious kasi sa ganitong batang masayahin, very open, ano ba yung klase ng parenting would you say na style na ginagawa niyo for Nick? Kasi si Nick right now is how old? Ilang taon ka na daw? Di ba? The-test pa yung pagbibilang ko. Kasi inisa-isa ko, 1, hindi, 2, 3, 4-year-old si Nick. Okay, Nanay. People would describe it as gentle parenting, but to put it more accurately, it's attachment parenting. So, you're teaching your child to have a secure attachment with you para pag nag-aaral na siya, nagtatrabaho na siya, hindi siya naghahanap ng pagmamahal sa ibang tao, sa ibang bagay, sa ibang experiences.
you're trying to form a secure attachment with them. So they're not looking for love anywhere else. Kumbaga secured na sila sa bahay. Opo, kasi ang nakagis na natin, yung generation natin, yung mga generations before us, medyo strict, medyo authoritarian. Ay, hindi medyo yung sa akin. Talagang strict. Talagang authoritarian yung nanay ko. Oo. So, kumbaga parang, nothing wrong with that. Kumbaga, definitely. we're trying to learn from kung ano man yung mga naging mistakes and shortcomings ng previous generations, and we're trying to kung ano yung maganda na ituro nila sa atin, yun yung ipapatuloy natin. Ako kasi, I always say that often, our parents naman talaga do not know how to They're trying their do best. parenting. Ang sweet-sweet ni Nick. Tingnan mo They're nga, doing their best. Uwi na nga ako Good kasi morning. yung mga anak ko na-miss ko na dahil kay Nick. Pero diba, our parents really did the best they can. And I always say na, yung nanay ko, kung hindi rin naman siya naging authoritarian on how she would parent me, hindi rin ako magiging ganito. But times do change. Opo. At sa panahong ito, sinasabi nga nila na hindi mo na pwedeng i-apply yung parenting noon sa parenting sa atin ng mga bata. I want to know, Tate Joey, kasi ikaw, you're the dad, no? And usually kasi, the mom is usually the, kumaga parang nagdidisiplina. Sa pamilya nyo ba, ano yung pinaka-style mo kay Nick na klase ng support na usually kasi meron talagang sa tatay mo lang makukuha, sa nanay mo lang. Kaya ikaw, anong ino-offer mo pagdating sa pagdidisiplina or pakikipag-usap? Kasi in the viral video, nagsasabi siya nung nararamdaman niya. And Nick is a boy. And usually, boys or us ay bihirang magkapagsalita ng kanilang emosyon. But gone are those days. Kasi maski yung mga anak ko ngayon, even in the meals, that's why I agree with you, is nakakapagsabi sila mga nararamdaman nila, lungkot, galit, di ba? Ikaw ba, tatay, lumaki ka ba sa environment na ganun din? Sa akin kasi lumaki ako, medyo hindi ako comfortable na magsabi ng feelings. Kaya ina-apply ko kay Nick, halimbawa, nagsasabi siya sa amin ng feelings niya. Yun, nakikinig din naman ako sa kanya. And kapag yung sa discipline naman, yung kapag talaga minsan talaga sobrang kulit niyan, sobrang hindi nakikinig. Halimbawa, wag mo gawin yan. Yun, normal naman sa bata. So, hinahabaan pa namin yung pasensya namin sa kanya. And yung iniisip ko rin na minsan naging ganito rin ako, na baka mas makulit pang ako sa kanya eh. Oh, that's right. Sakit din ako At ng saka tatandaan ulo. natin, di ba, ano tayo, dugo natin yan, ang nananalaytay dyan, di ba? Okay, I want to know kasi ang cute ni Nick and I really feel the love of family in him, and that only goes to show na testament yun sa pagpapalaki nyo sa kanya. But there will come a time that people will say na at a point in the lives of our children, and I say this because I have a 21-year-old, a 9, and a 2. So hiwa-hiwalay siya. When is enough? What do you think will be the time na kailangan talaga medyo tough love naman? Do you ever see yourself doing that to Nick or ever or hindi? It's okay. Tubig please para kay Nick. Thank you. Personally, Oh my God. I personally don't see myself applying tough love because I believe na even pag tayo nag-aaral tayo, ayaw naman natin magalit sa atin kaagad yung teacher. Gusto natin magpaliwanag muna. Ganon din sa trabaho, ayaw natin na pinapahiya kaagad tayo ng boss natin. Gusto natin kausapin muna. So personally, I don't see myself na mag-practice ng tough love. Pero, I do agree with you na it will change when he does grow older. So I think, magbabago rin yung communication. Mas makakapagpaliwanag ako sa kanya. Mas maiintindihan niya. Mas maghihigpit in the sense na mas kakausapin ko siya. Mas magkakaroon kami ng conversation about it. Pero, I don't see myself na masungit or mahigpit. Ang ganda kasi I feel also your demeanor, Mommy, Nanay. Talagang ramdam na ramdam ko naman yung pagiging malumanay mo. Sa ganitong pagkakataon, Mapapa, sana all ka na lang talaga kasi ako talaga, medyo kilala ko sa mga anak kong medyo strict. Although, I will tell you that pareho ninyo, we always open the lines of communication. This is also why we felt most comfortable din na umalis si Ate Cal at nasa Australia siya kasi nga, nakasanayan niya na wala siyang ever sasabihin sa amin na hindi namin kayang intindihin. So, I think pag yung mga bata, di ba, nanay and tatay, na alam nila na kapag itong tahanan ko, which is, I don't talk about the
pillars of the house or yung walls, but the home, alam nila na tatanggapin sila no matter what. They will feel very comfortable. Gusto kong tanongin si Nick. Nick, Tanong ka. kapag ba nag-uusap kayo ni nanay at ni tatay, bakit palagay mo importante na sabihin mo yung feelings mo, nararamdaman mo? Bakit importanteng sabihin ng mga bata yon sa mga magulang po nila? Ganun tayo. Ganun talaga. Tama naman din, oo. So, Nick, pagka ikaw, hindi totoo yun. Hindi totoo. Alam mo, maganda. Gusto ko yung sagot ni Nick kasi very precise. Hindi na niya ako inikot. Gusto lang niya. Ganun talaga. Ganun talaga. Okay. Bakit gusto mo sinasabi kay nanay tata yung feelings mo po? Pag nalulungkot ka po, bakit mo po sinasabi? Ganun tayo ka. Oo. Bakit Kasi mo important sinasabi kay yun. nanay? Pagka sinasabi mo ba kay nanay at tatay na nalulungkot ka kasi napapagalitan ka, ano po ang gusto mong marinig sa kanila? Pinausapan niya. Hindi nagagalit. Pwede pag-usapan lang, hindi nagagalit. Oo. Ano ba yung kinakagalit ni nanay at ni tatay pagka makulit po ba si Nick? Opo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo ba? Oo. Hindi nagigipit. Hindi? Hindi naglilig. Hindi nagliligpit. Alam mo, Nick, ipapakausap kita kay Alonso at kay Helio, ha? Pag hindi nagliligpit po, kasi di pa po, pag nagkalat ka po, ikaw din po ang Sa magligpit. kasi Santi. Ayun, ay iba Yung pa cousin yun, niya, alam. cousin Pangalan niya. Oo. Very Nick, good. anong gusto mo po na message mo po kay nanay at kay tatay? Kasi good job po sila sa pagpapalaki sa'yo. Ano Ano sabihin pong mo? gusto Ano mo pong sabihin mo kay sabihin, nanay nanay, tatay? Thank you. Makamayak ako. Makamayak ako. Tapos, thank you po kasi po. Kasi pag yumakit si Bibi, magiging asawa ni Bibi. Kasi pag lumaki si Oy, wait, sabihin ko lang Hindi, kasi pag lumaki si Baby Nick, ganun, talaga namang papunta rin siya sa ganun. Totoo naman yun. Pero alam mo, Diyos ko, payak na ako dun sa bata kasi pag narinig mo yung anak mo nagpapasalamat sa'yo, it's a beautiful thing. Kasi ang mga bata ay hindi marunong magsinungaling. Kung hindi nila nararamdaman na mahal sila, hindi sila magpapasalamat. So I really commend you. Okay, eto siguro, paano ba natin ma-encourage? Kasi si Narisa, bagong mommy siya, tapos 3 years old pa lang anak niya, halos kaedad ni Baby Nick. Paano ma-encourage yung mga anak natin na makapagkwento, magsalita, at mag-express ng kanilang nararamdaman? I also have to give credit to my husband kasi when we are kind and patient, understanding, and loving to our partner, and we are kind and patient and loving to our children, lumalaki din sila na kind, patient, understanding, and loving sa atin. So, kung anong ipinapakita natin sa mga anak natin, kung gusto natin na kausapin tayo ng mga anak natin, dapat ganun din tayo sa kanila. Dapat kinakausap din natin sila. So, yung mapapayo namin kay Miss Narisa, sana, kung gusto mo nyong maging expressive sa inyo yung mga anak nyo, dapat kayo din expressive sa kanila. Kasi kung anong pinapakita mo sa kanila, yun din yung gagawin nila. Kasi hindi naman natututo yung mga anak natin sa sinasabi natin sa kanila. Ang natututunan nila, yung ginagawa natin. They don't learn from what we tell them. They learn from what we show them. So, kung anong nakikita nila nag-uusap si nanay at tatay ng maayos, mahinahon, kinakausap din sila ng maayos, mahinahon, maiisip nila, ako din. Ganon din ako makikipag-usap kay tatay. Ganon din ako makikipag-usap kay nanay. At higit sa lahat, pag dumaki na si Nick, nakapag-graduate na siya, nagtatrabaho na siya, may sarili na siyang pamilya, ganon din siya makikipag-usap sa sarili niya, sa asawa niya. I mean, sarili in the sense na yung inner voice mo, kung paano mo kausapin yung sarili mo pag Ganon daw po siya makikipag-usap. So, the way that we talk to our children now is the way that they will talk to themselves pag nagkamali sila, pag na-disappoint sila sa sarili nila. It's also the way that they will talk to their future partners, to their future children, and the people around them. So, yun, ang advice lang is,
kung gusto natin maging mabait sila sa atin, dapat tayo mismo mabait tayo sa kanila. Alam mo, Mami, gustong-gusto ko yung nakikita kong dynamics sa inyo. First time ko kayong makilala. But ako kasi I've been doing the family life for 21 years dahil ang tanda na ni Kali, no? But what I love about this is that you actually extend the same courtesy to Nick as you would to your husband. And importante yon kasi minsan pag bata, lagi lang sinasabi na, bata ka lang, tama na, shh, diba? Pero hindi ako kasi naniniwala sa ganun. I feel like ang bata ay makakapag-express ng sarili nila kung hinahayaan mo silang mag-express ng kanilang sarili. At napansin niyo po mga kapatid kanina, nung nagsasalita si Nick, kahit hindi siya yung tinatanong ko, nandito siya, tumigil ka, Mami, at nakikinig ka sa kanya. And that amounts to something much bigger than just being a parent. It means na you're being somebody na magiging puntahan nila, kanilang tahanan. Ang ganda, ang solid ng tahanan ninyo. Nick, thank you so much for being here today. Maraming salamat. Sobrang na-enjoy ko talaga, Nick, na nandito ka. Oo. Anak mo Anong muna, gusto mong sabihin sa mga batang nanunood ngayon? Kailangan ba nilang makinig sa mga magulang nila? Dapat ba silang magalit, umiyak? Paano ba sila dapat makipag-usap sa kanilang mga magulang, Nick? Happy. Happy lang. Tsaka, ano pa? Ano ba? Happy yan. Happy lang. Uy, alam mo, tama. Kasi marami akong mga kilala na nakalimutan ng maging happy. Dahil sa dami ng pinagdadaanan nila sa buhay. Kaya salamat sa paalalang yun today. And thank you kasi pag nakakita ko ng pamilyang kagaya ninyo, nanay at tatay at Nick, nabubuhayan ng loob ko na kapag lumaki ang mga anak ko. And? Nick at Lia. At Graham. Stuffed toy daw po niya. Yung stuffed toy, si Graham. Anong itsura ni Graham? Nakakain ba siya? Grisha. Ah, gray siya. Kasi nga, Graham. Gray daw po na hamster. Ay, ang cute Very good, naman. anak, very Nick, sana good. dinala mo si Graham. Yan na yan nga. Ah, dinala nga. Oh, sorry. Nandun pala, hindi lang naisama sa interview. Nick, Nanay Therese, Tatay Joey, Dinala maraming po. maraming salamat. Dinala ha. po. Oo. Opo, For maraming blessing. salamat po, For Tita blessing Dimples. our dear Dimples for today. Salamat po, Tita Dimples. Salamat po, Tita Dimples. Maraming salamat Good din, morning, Nick. Maraming salamat. Uy, wait, saan natin kayo pwedeng mapanood? Ano ba yung mga social media accounts po ninyo? Para naman kami ay makafollow. Dahil ako gusto ko kayong i-follow. Nick, Therese Dehesa. okay, go. Please follow us, Therese Dehesa. Please. Cutie Dehesa. Cutie din. They can follow us po sa Yes, please. Facebook, TikTok, Instagram. Therese Dehesa. Or search lang po nila Baby Nick. Siya Baby po Nick, yung oo. lalabas. Viral na viral Baby ngayon si Baby Nick. Thank you, Baby Nick. Salamat, Nanay Therese. Salamat, Tate Joey. At sana, Nerissa. Magsayamat ka kay Nanay Cutie. Nanay Cutie, kasi gusto niya Nanay Cutie ang itawag. Gusto mali talaga yung Therese Therese. talaga. Huwag natin tawagin si Nanay Therese na Nanay Therese. Nanay Maraming Cutie. salamat po, Tita Dimples. Maraming salamat po, Tita Dimples. Salamat din, God Nick. bless you, Tita Ayun. Dimples. God bless you, Tita Dimples. God bless you Good din. morning, kapatid. Punta natin sa kanya si Graham. Ay, mamaya na pag-commercial. Ah, naman. sige. Ang cute eh. Nako, na-enjoy Good ko morning, talaga. kapatid. Napakarami naming natutunan sa'yo, Nick, Tatay Joey, at Nanay Cutie Therese. Okay. Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay. Dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.